Nang marinig ni Fang Ning ang sinabi, agad niyang tinanong, ano ang Yuan Shang? Ngunit nagtanong muna si Officer Zhang, saan mo nakuha ito? Sumagot si Fang Ning, kagabi lang, isang nakakatakot na espiritu na mukhang isang squirrel ang lumabas mula sa salamin sa banyo ko at inatake ako. Napatay ko ito. Nawala ang katawan nito matapos iwan ang nameplate na ito. Sinabi ni Officer Zhang, mukhang nagising mo na ang iyong spiritual power, tama? At siguro, kung natagalan, imposibleng mapatay mo ang squirrel yon nang hindi mo alam ang tungkol sa Yuan Shang. Hindi agad nakapagsalita si Fang Ning sa sandaling iyon. Kaya't ipinaliwanag pa ni Officer Zhang, mukha namang maswerte ka talaga. Nakaligtas ka sa atake nila. Dapat ay napansin mo na, matapos magising ang iyong kapangyarihan, na hindi ganito kasimple ang mundong ito tulad ng dati mong nakikita. May mga multo o halimaw sa mundong ito na isinilang na may kakayahang gumamit ng soul power. Tinatawag namin silang soul spirits. Hindi karaniwang napapansin ng mga ordinaryong tao ang mga ito, pero maaaring maapektuhan o masaktan sila ng mga espiritong ito. Ang lakas na nasa katawan ng tao ay tinatawag na spiritual power, pero kadalasang napakahina nito at bihirang magpakita ng sarili. Ngunit may iilang tao na, sa kung anong dahilan, ay nagtataglay ng napakaraming spiritual power. Ang malawak na spiritual power na ito ang nagbibigay sa kanila ng iba't ibang kakaibang kakayahan. Ang mga taong ito ay tinatawag na ability users. Dagdag pa ni Officer Zhang, karamihan sa mga ability users ay ipinanganak na may kakaibang spiritual power sa kanilang katawan. Ibig sabihin, likas na mayroon silang kakayahang magising ang kanilang kapangyarihan. Ang mga tulad mo, na nagising ang kapangyarihan sa mas huling yugto ng buhay, ay bumubuo lamang ng 1/10 ng lahat ng ability users. Ang mga tao at soul spirits ay parehong nahahati sa 8 antas batay sa laki ng kanilang energy pool. Ang mga tao ay tinutukoy bilang 18th level ability users, samantalang ang mga soul spirits ay nagkakaroon ng isang espesyal na uri ng presyon kapag nalampasan nila ang ika-6 na antas. Ang presyong ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang supulan at kontrolin ng mga soul spirits na nasa mas mababang antas. Ang sistema ng pag-uuri ay bahagyang naiiba para sa mga tao at soul spirits. Ang antas ng mga soul spirits ay binubuo ng 16 na pangunahing antas at 2 espesyal na antas, Soul General at Soul King. Nagsalita si Fang Ning, ngunit sa laki ng populasyon, dapat ay marami pa rin ang mga ability users. Pero bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanila? Sinabi ni Officer Zhang, dahil ayaw ng gobyerno na magdulot ng takot sa mga ordinaryong tao o ng pagkamuhi laban sa mga ability users. Ginagamit nila ang mga espesyal na soul techniques upang baguhin o burahin ang alaala ng mga tao. Ang mundo ng ability users at mga halimaw ay nananatiling lihim para sa mga ordinaryong tao. Matagal nang naipasa ng gobyerno ang mga paraan upang masuri ang lahat ng bagong silang na sanggol. Lahat ng mga ipinanganak na may likas na kakayahan ay minamarkahan at itinatala ng gobyerno pagkatapos ng kanilang kapanganakan. Kinokontak namin sila kapag sila'y umabot na sa edad na 16 at iniimbitahan na sumali sa opisyal na organisasyon ng mga ability users, ang Soul Hunters. Kaya nagtanong si Fang Ning, paano kung ayaw nilang sumali? Sinabi ni Officer Zhang, selyuhan ang kanilang kakayahan, baguhin ang kanilang alaala, at hayaan silang bumalik sa normal na buhay. Para naman sa mga batang pumayag. Matapos ang 3 hanggang 5 taon ng pagsasanay, ipapadala sila sa iba't ibang bahagi ng bansa upang tumulong sa gobyerno sa paghawak ng ilang paranormal incident. Karamihan sa mga paranormal incident na ito ay dulot ng soul spirits na nabuo mula sa galit ng mga kaluluwa. Siyempre, mayroon ding ilang mga halimaw na may espesyal na kakayahan. Madalas itong puno ng kawalang katiyakan at iba't ibang panganib. Kaya nagsalita si Fang Ning, kung ganoon, nasa buong bansa pala ang mga opisyal na soul hunters, at dapat ay hindi kaunti ang bilang nila. Pero bakit hindi ko nakita ang kahit isang soul hunter na humahawak ng mga paranormal incident na ranasan ko kamakailan? Sinabi ni Officer Zhang, ito ay dahil, sa hindi malamang dahilan, nitong mga nakaraang taon, biglaang dumami ang bilang ng mga paranormal incident. Sa prosesong ito, maraming soul hunters ang nasugatan o napatay. Dagdag pa rito, ang isang malaking pangyayari na naganap 40 taon na ang nakalipas ay nagdulot ng matinding kakulangan sa soul hunters.
At ito ay nagdadala sa atin sa isang grupo ng mga tao na mas mapanganib pa kaysa sa mga soul spirits. Hindi pa natatapos ang mga salita ni Officer Zhang. Agad na sumabat si Fang Ning, tao ba ito? Sumagot si Officer Zhang, tama, tao. Bukod sa mga likas na nagising na kakayahan na nabanggit ko kanina. May isa pang ikasampung bahagi ng mga tao tulad mo na nagising ang kakayahan ng mas huli. Maliban kung sila mismo ang kusang magpakita ng kanilang kakayahan, mahirap silang matukoy at mahanap. Habang makikita ang isang eksena kung saan nilalay ng mga tao ang isang individual dahil sa kanyang itsura. Sinabi ni Officer Zhang, nagtatago sila sa gitna ng mga ordinaryong tao, taglay ang mga kakayahang higit na mataas kaysa sa karaniwang tao. Dahil sa kanilang pagnanasa o iba't ibang dahilan, naliligaw sila ng landas. Bagamat sila ay iilan lamang, mayroon kaming kumpletong surveillance network sa opisyal na organisasyon. Kapag nagkaroon ng problema, agad naming huhulihin ang mga ito. Ngunit 40 taon na ang nakalipas, ang paglitaw ng isang misteryosong organisasyon ang nagbago ng lahat. Sa hindi malamang paraan, nagawa nilang makalap ang maraming huling nagkaroon ng awakening na ability users. Maging ang mga soul hunters na kulang sa tibay ng kalooban ay kanilang naimpluwensyahan. 40 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaang sibil sa hanay ng mga soul hunters, na lubhang nagpahina sa kanilang lakas. Hanggang ngayon, nagtatayo pa rin sila ng mga bitag sa iba't ibang lugar upang salakayin ang mga soul hunters at labanan ang opisyal na organisasyon. Matagal na naming iniimbestigahan ang mga ito sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin namin natutukoy ang kanilang layunin o ang lokasyon ng kanilang pinagtataguan. Wala silang sinasanto para makamit ang kapangyarihan at gumagawa ng lahat ng klase ng kasamaan. Ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga soul spirits ay isa sa kanilang mga pamamaraan. Kaya nagtanong si Fang Ning, maaaring ito ba? Sumagot si Officer Zhang, tama ka. Nakita ko na ang kwintas na ito at ang numero sa loob nito dati. Ang umatake sa iyo ay si Yuan Shang. Ang Yuan, sa Yuan Shang ay nangangahulugang abyss, at ang Shang ay nangangahulugang above the cliff. Muling nagtanong si Fang Ning, pero bakit nila ako inatake? Hindi naman ako soul hunter at wala akong koneksyon sa kanila. Sinagot ni Officer Zhang, hindi ko alam. Baka nasira mo o nahadlangan ang isa sa kanilang mga gawain o plano. Sa tingin ko, mas malamang na ito ay isang paghihiganti. Naisip ni Fang Ning, malamang may kinalaman ang Soul Infant o kay Jiang Chang sa plano ng Yuan Shang. Muli siyang nagtanong, may paraan ba kayong mahanap sila? Ngunit sinabi ni Officer Zhang, pasensya na. Kung kaya naming hanapin ang mga tao ng Yuan Shang, matagal na sana namin silang nahuli. Nakahuli na kami ng ilan sa kanilang mga tauhan. Pero sa kasamaang palad, lahat sila ay sumailalim sa isang uri ng soul technique. Kapag na-trigger ang tiyak na mga keyword, tuluyan silang mawawasak mula sa loob at agad na mamamatay. Dagdag pa ni Officer Zhang, by the way, siguro hindi mo pa alam kung ano ang soul techniques, tama? Ito ay isang kapangyarihang nagmumula sa pinakaloob ng kaluluwa. Ang mga epekto nito ay kakaiba at natatangi para sa bawat tao. Tanging ilang pilinghenyo lamang sa mga ability users ang kayang makapag-master nito. Subalit sa isip ni Fang Ning, syempre alam ko kung ano ang soul skill. Meron na ako nito. Ang ibig sabihin ba nito, isa ako sa mga bihirang henyo na binanggit niya? Kasabay nito ay nagsalita si Officer Zhang, para sa mga tao. Mahirap ma-master ang soul skills, pero para sa mga spirit bodies o heteromorphs, likas sa kanila ang paggamit nito. Kaya nilang gamitin ang buong lakas ng kanilang soul skills ng direkta. Ito rin ang dahilan kung bakit napakadelikado maging isang soul hunter. Hindi mo kailanman malalaman kung anong klaseng soul skill ang meron ng susunod mong kalaban. Dahil dito, nagalit si Fang Ning at sinabi, kung hindi ko sila mahahanap, magiging parang palamunin lang ako na naghihintay na masaktan. Sumagot si Officer Zhang, may rerekomenda kong sumali ka sa Soul Hunter Organization. Kapag naging Soul Hunter ka, mapoprotektahan ka ng organisasyon. Ang base ng Soul Hunter Organization ay punong-puno ng mga protektibong barrier na malabong mabasag ng Yuan Shang. Subalit sa isip ni Fang Ning, sa totoo lang, awakening ako dahil sa kapangyarihan ng prinsesa, kaya medyo naiiba ito sa tinatawag nilang post-awakening. At kung sakaling maibalik ng prinsesa ang kanyang alaala at magpasya siyang umalis,
Baka kunin niya ang kasalukuyan kong mga kakayahan, na magbabalik sa akin bilang isang ordinaryong tao. Mahirap na itong ipaliwanag sa ganoong sitwasyon. Biglang nagsalita si Officer Zhang, mukhang may mga lihim ka na ayaw mong ipaalam sa akin. Subalit sinabi ni Fang Ning, pasensya na, hindi ko muna kayang sumali sa Soul Hunters. Hindi ninyo siguro tatanggalin ang alaala ko o gagamit ng anumang paraan para kontrolin ako. Habang may kinukuha si Officer Zhang sa kanyang bulsa, sinabi nito, normal lang, ang mga post-awakened na individual ay karaniwang konektado sa Yuan Shang at kailangang i-monitor at imbestigahan. Pero nagtitiwala ako sa aking paghatol. Pagkatapos, iniabot ni Officer Zhang ang tila isang card at sinabi, naalala ko na nung huling pagkikita natin, ikaw ang nag-track ng isang malevolent ghost at nagligtas ng isang tao. Kaya nagtanong si Fang Ning, ano ito? Sumagot si Officer Zhang, ang card na ito ay isang identity card para sa isang extra-organizational member ng Soul Hunter. Isang bagong pulisya na ipinairal, pagkatapos ng Soul Hunter Civil War 40 taon na ang nakalipas, upang madagdagan ang mga tauhan. Para sa ilang post-awakened individuals na tumangging ipasil ang kanilang mga kakayahan, maaari silang sumali bilang extra-organizational members pagkatapos nilang pumasa sa pagsusulit. Gamit ang credential na ito, magagamit mo ang iyong mga kakayahan nang hindi nagiging banta sa kaayusan ng lipunan o nagdudulot ng public panic. Ngunit, kung makatagpo ka ng mga delikadong espiritu o paranormal incident, mayroon ka ring obligasyong tumulong sa mga lokal na soul hunters sa kanilang exorcism. Dagdag pa ni Officer Zhang, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Mag-ingat ka. Bago pa man umalis si Officer Zhang, may inabot siya na maliit na libro at sinabi, ang impormasyong nais mo ay dapat nasa booklet na ito, na may simpleng introduksyon. Kung may mga bagong pangyayari, siguraduhin ipaalam mo agad sa akin. Subalit nagtanong si Fang Ning, Officer Zhang, ano ba ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Sumagot si Officer Zhang, ako? Isa lang akong karaniwang pulis ngayon. Kaya napaupo na lamang si Fang Ning habang iniisip ang tungkol sa Yuan Shang. Agad niyang binasa ang libro at sinabi, mukhang nahanap ko ang tamang tao kay Officer Zhang. At least, alam ko na kung sino ang kalaban ko ngayon. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang spiritual energy sa card na ibinigay ni Officer Zhang. Sa sandali na yon, may lumabas na figura, kaya namangha si Fang Ning at naisip, mukhang ito ay partikular para sa mga may kakayahan. Dapat ito'y katulad ng spiritual energy beam na pinakawalan ko kanina, hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Makikita na isa na siyang ganap na miyembro ng Soul Hunter ng extra-organizational. Kaya agad niyang tinago ito nang lumapit sa kanya ang waitress. Subalit sa isip ni Fang Ning, isang regular na pulis ay may ganitong kaalaman, at nirerekomenda pa akong sumali sa Soul Hunters at binigyan ako ng extra-organizational identity. Paano nangyari yon? Kahit ang isang tanga, hindi ito paniniwalaan. Nagsalita ang waitress sa kanya at sinabi, Sir, hindi niyo pa po nababayaran. 58 yuan po. Kaya nagulat na lamang si Fang Ning nang bigla siyang singilin ng waitress. Kaya pinaliwanag ni Fang Ning, hindi ko nga ininom ang tubig niyo. Subalit sinabi ng waitress, inutusan po ako ng kaibigan niyo na kayo ang sisingilin ko. Sinabi po niya na may mahalagang bagay kayong kailangang pag-usapan at inutusan po akong huwag kayo istorbohin. Kaya naiinis na naisip ni Fang Ning, naiimpress ako sa diskarte ng matandang ito. Paano ba naman siya nakalabas ng mabilis pagkatapos niyang uminom ng kape? Tapos, bago siya umalis, tinanong pa ako ng tingin na parang ako pa yung masama. Nang makalabas na sila, makikita na abala pa rin si Fang Ning sa pagbabasa ng libro at iniisip, malapit na ang banta ng Yuan Shang. Kailangan ko nang matulungan ang prinsesa na maibalik ang kanyang lakas agad. Kaya tinawag niya ang prinsesa at sinabi, para matulungan kita maibalik ang iyong lakas, bukod sa pagkain ng masasarap na pagkain at pagsipsip ng power of fear, may alam ka pa bang ibang paraan? Napaisip ang prinsesa at sumagot, wala akong alam. Sinabi ni Fang Ning, ano ba ang mga tiyak na mekanismo o mga patakaran para makuha ang power of fear? Subalit napaisip si Fang Ning, siguro may mas maganda pang paraan para makuha ang power of fear kaysa sa pamamagitan ng mga video at live streams. Masayang sumagot ang prinsesa, sa pamamagitan ng mga boses o imahe namin, na ipapakita namin ang takot sa iba. Kapag malakas ang emosyonal na pagbabago,
mas malaki ang power of fear na nakukuha namin, at mas mabilis din ang pag-recover ng aking soul power. Sa isip ni Fang Ning, paano kaya kung magbukas kami ng isang haunted house? Takutin ang mga tao sa loob. Subalit na pagtanto ni Fang Ning, kalilimutan ko na lang. Ang magbukas ng haunted house ay magbabayad ng milyon, kailangan pa ng promosyon, at wala pang kasiguraduhan kung dadalaw ang mga tao. Siguro mamaya ko na lang iisip ang mga ito. Habang makikita ang isang tao na nagmamadaling tumakbo papunta sa likuran ng ating mga bida, aksidenteng bumangga ito sa likod ni Fang Ning at siya ay natamba. Kaya agad na nilapitan ni Fang Ning upang tulungan at tanungin kung ayos lang ba siya. Subalit masayang sinabi ng lalaki, tagapagligtas. Ikaw pala, subalit hindi maalala ni Fang Ning kung sino ang lalaking kaharap niya. Kaya masayang sinabi ng lalaki, tagapagligtas. Hindi ko makapaniwala na muling nagkita tayo. Ang pangalan ko ay Zhu Tianhua. Noong nakaraang linggo, sa likod ng eskinita ng bar, kung hindi ka dumating agad, malamang ay patay na ako noon. Nagulat si Fang Ning, siya pala yung lalaking niligtas niya. Dagdag pa ni Zhu Tianhua, hindi ko alam kung paano kita tatawagin, tagapagligtas. Kaya agad na nagpakilala si Fang Ning at tinanong, kamusta ang pakiramdam mo? Mayroon ka bang kailangang asikasuhin? Tingin ko'y nagmamadali ka ngayon. Subalit na pabuntong hininga na lamang si Zhu Tianhua at sinabi, pero, mahaba ang kwento. Masayang nagmungkahi si Zhu Tianhua, may magandang cafe shop dito na malapit, at may kailangan tayong pag-usapan, Mr. Fang Ning. Tara, doon tayo mag-usap. Ako na ang mag-treat sa iyo ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, nang sila'y nasa loob na ng cafe shop, tinanong ni Zhu Tianhua, ano ang gusto nyo inumin? Basta't mag-order lang kayo. Subalit sinabi ni Fang Ning, kahit ano, katulad ng in-order mo. Sa isip ni Fang Ning, anong pagkakataon naman ito? Dito na naman sa cafe shop na ito. Kakaalis ko lang kanina dito. Kaya agad na sinabi ni Zhu Tianhua sa waitress, 3 malt show cold brew, pakiusap. At nakangiting sinabi ng waitress, sige po, pakihintay lang sandali. Subalit sa isip ni Fang Ning, hindi ba't yun din ang in-order ni Officer Zhang? Mukhang yun ang pinakamahal na kape sa shop na ito, at umorder pa siya ng 3. Nagsalita si Zhu Tianhua, nawalan ako ng malay noong nakaraang pagkakataon. Nang magising ako sa ospital, sinabi sa akin ng officer na umalis ka na. Hindi ko pa nga nagawang magpasalamat. Kaya sinabi ni Fang Ning, maliit na bagay lang yon. Pero mabago tayo ng usapan, sinabi mo may nais kang iparating. Kaya napabuntong hininga na lamang si Zhu Tianhua at sinabi, sa totoo lang, pumunta ako dito upang maghanap ng exorcist. Hindi ko akalain na matatagpuan kita. Mr. Fang Ning, alam ko na eksperto sa larangang ito. Baka maaari mo akong bigyan ng ilang payo. Kaya nagulat si Fang Ning at sinabi, maghahanap ka ng exorcist. Naayos ko na ang Soul Baby noong nakaraan. Wala ka ng ibang naranasang paranormal incident, hindi ba? Subalit nang ginamit ni Fang Ning ang kanyang kakayahan, nakita niyang nababalutan ng pulang bagay si Zhu Tianhua. Samantalang sa sandaling yon, sinabi ni Zhu Tianhua, tama, may nangyaring paranormal incident sa kumpanya ko. Kaya agad na sinabi ni Fang Ning, sabihin mo muna ang buong sitwasyon. Baka matulungan kita. Nang marinig ito ni Zhu Tianhua, agad siyang nagpasalamat kay Fang Ning. Habang makikita, nagulat din ang waitress sa aksyon na ginawa ni Zhu Tianhua. Kaya agad na humingi ng sorry si Zhu Tianhua sa waitress. Nang mailagay ng waitress ang mga kape na in-order nila, masayang sinabi ng waitress, mag-subscribe at mag-like, at huwag kalimutan mag-comment. Salamat mga kabuti. Pagkatapos, tila namangha ang prinsesa sa kape na kanyang nakita. Kaya agad na binulungan ni Fang Ning ang prinsesa, pwede itong inumin. Kaya nang titikman ng prinsesa ang kape gamit ang kanyang dila, tila namangha siya dahil sa sarap nito. Subalit sa isip ni Zhu Tianhua, paano? Parang may mali sa batang ito. Hindi ko ito napansin kanina. Pero kakaiba ang amulet sa kanyang ulo. Habang tinititigan ni Zhu Tianhua ang prinsesa, naiisip niya, syempre, napakaganda din niya. At saka, nandyan siya sa tabi ni Mr. Fang Ning, isang dakilang tao, kahit na medyo kakaiba siya, ayos lang. Subalit sinimulan na niyang ikwento kay Fang Ning ang nararapat niyang sabihin. Ang totoo, nung umaga pagkatapos mo ako iligtas, Mr. Fang Ning,
Nagising ako sa ospital at agad na nagmadali pabalik sa kumpanya pagkatapos kong magbigay ng pahayag sa pulisya. Ako ang boss ng isang kumpanya ng VR game. Dahil sa pressure mula sa pagbagsak ng industriya kamakailan, inilagay namin ang lahat ng aming pera sa isang bagong VR game. Ang VR game na ito ay nasa huling yugto na lamang ng testing. Ang tagumpay o pagkatalo nito ay isang isyu ng buhay at kamatayan para sa buong kumpanya ko. Kailangan kong nandoon ako. Lahat ng mga kakaibang pangyayari ay nagsimula noong araw na yon. Nang kinausap ni Zhu Tianhua ang kanyang tauhan, sinabi niya, ito ang unang internal test. Dapat matapos na ang game na ito kaya napakahalaga nito. Siguraduhing i-record ang pagbabago sa heart rate ng mga tester habang naglalaro, makakatulong ito sa atin sa pag-aayos ng plot mamaya. Kaagad na sumunod ang tauhan ni Zhu Tianhua sa kanya. Kasabay nito, sinabi ng tauhan, na enable na ang screen mirroring. Nagsimula na ang unang round ng testing. Sa ngayon, normal ang lahat. Ang character creation interface ay normal. Papasok na sa laro. Subalit nagulat na lamang ang tester na pumasok sa VR game ni Zhu Tianhua at nasabi, ang eksenang ito. Paano parang kapareho ng opisina natin? Isang tauhan ang nagsalita at sinabi, hindi. Binago ang laro. Hindi namin ginawa ang ganitong klase ng office scene. At ano ito? Biglang lumabas ang mga itim na bagay na pumapalibot sa buong VR game. Kaya galit na sinabi ni Zhu Tianhua sa kanyang tauhan, anong nangyayari? Saan galing ang eksenang ito? Isang tauhan ang nagsabi, sandali, titingnan ko ang orihinal na game code. Dapat ba nating itigil ang test? Subalit sinabi ni Zhu Tianhua, sandali lang, titingnan ko kung sino ang nasa likod nito. Sa sandali na yon, sinabi ni Zhu Tianhua, nakikita ko pa rin ang mga shadow ng aming nakaraang laro sa code, pero karamihan dito ay binago na. Masyadong komplikado ang coding structure. Kailangan ng oras para i-parse. Kayo na muna dito at bantayan ang sitwasyon. Pupunta ako sa monitoring room para kunin ang surveillance recordings. Dagdag pa ni Zhu Tianhua, nang matuklasan ko na binago ang source code, agad kong naisip na tingnan ang mga footage ng surveillance. Ngunit nang gawin ko yon, nakatagpo ako ng isang mas nakakagulat na bagay. Kaya tinanong ni Fang Ning, anong bagay? Sumagot si Zhu Tianhua, nalaman namin na ang computer sa walang tao na opisina ay bigla na lang nag-on. At ang keyboard, nagtatype na parang may ibang tao na gumagamit. Nang makita ko ang kalubhaan ng sitwasyon, agad kong naisip na bumalik sa opisina at itigil ang test. Pero pagbalik ko sa opisina, isang mas nakakagulat na pangyayari ang nasaksihan ko. Kaya muling nagalit si Zhu Tianhua sa kanyang tauhan at sinabi, anong nangyayari dito? Itigil ang test. Subalit takot na sinabi ng tauhan, may multo sa opisina na ito. Kaya agad na kumilos si Zhu Tianhua upang tanggalin ang VR sa tester. Subalit laking gulat niya sa nakita. Halos maluha-luha ang tester dahil sa hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. Kaya agad inutusan ni Zhu Tianhua ang guard na tumawag ng ambulance, at kaagad naman itong sumunod. Kaya nasabi ni Zhu Tianhua, dahil sa insidenteng ito, marami sa mga empleyado ang nagbitiw, at ang pagdevelop ng larong ito ay tumigil na. Kung magpapatuloy ang mga ganitong kababalaghan, mawawala lahat ng pagsisikap ko mula sa mga nakaraang taon. Hindi ko kayang manatiling nakatambay lang, kaya para mapatahimik ang mga empleyado, binigyan ko sila ng pahinga. Pagkatapos, nagbayad ako ng malaking halaga upang kumuha ng isang kilalang exorcist sa industriya. Si Master Ji Zhang. Nang gabing yon, dinala niya ang mga pang-exorcism tulad ng mga itim na paa ng donkey, dilaw na bigas, dugo ng manok, at isang krus, pati na rin ang iba pang gamit. Kami ng security captain ang sumunod sa kanya at pinanood siya habang siya'y nag-e-exercise ng mga demonyo. Subalit dismayadong sinabi ni Fang Ning, hindi ito isang pelikula tungkol sa zombie o vampira, paano mangyayari na gagana ang mga props? Bukod pa riyan, si Master Ji Zhang ay parang isang pangalan na mahirap paniwalaan. Kaya namangha si Zhu Tianhua at sinabi, mahusay kang manghula, Mr. Fang Ning. Kaya agad na ikwento ni Zhu Tianhua ang nangyari, sa opisina, nag-set up si Master Ji Zhang ng isang formation at tiwala siyang sinabi sa amin na walang magiging problema. Pagkatapos, natatawa at pinagyabang ni Master Ji Zhang, isang mahinang multo lang siya, kahit simpleng monghe ay kayang talunin ito. Subalit si Zhu Tianhua at ang security captain ay nanginginig sa takot.
Kaya sinabi ni Zhu Tianhua kay Master Ji Zhang, nasa likuran mo, napagtanto nilang andan pa rin ang masamang espiritu, kaya agad silang tatlo na tumakbo sa takot. Kaya inaasahan na ni Fang Ning yun talaga ang mangyayari. Kaya sinabi ni Zhu Tianhua, dapat sana ay magkikita kami ng isa pang master sa circle, si Shen Chengzi, ngunit ikaw ang nakatagpo ko, ang aking tagapagligtas. Baka ito ay tadhana, mayroon kang napakalaking kapangyarihan, kung kaya tiyak na matutulungan mo akong mawala ang multong yon. Kaya naiyak si Zhu Tianhua at sinabi kay Fang Ning, pakitulungan mo ako. Kung pababayaan ko itong manatili sa kumpanya ko, tiyak na mababangrap kami. Kung mawalan ako ng negosyo, dadalhin ng asawa ko ang anak ko at aalis. Pagkatapos ay i-divorce niya ako, mawawala ang bahay ko, ang kotse ko, lahat ng yon. Ngunit pinatigil ni Fang Ning si Zhu Tianhua at sinabi, tigilan mo na ang pag-iyak, tutulungan kita. Pero madalas akong abala, kaya baka mahirapan akong maglaan ng oras. Sumagot si Zhu Tianhua, naiintindihan ko. Kasabay nito, inabot ni Zhu Tianhua ang isang credit card at sinabi, kung matutulungan mo ako, Mr. Fang Ning sa problemang ito, ang 50,000 yuan na ito ay maaari mong ituring na pasasalamat. Nagulat si Fang Ning nang marinig ang halagang 50,000 yuan. Sa isip niya, ganun ba, ang pagpapalayas ng multo ay ganoon kakapaki-pakinabang. At makakatulong pa ako sa prinsesa na maibalik ang kanyang lakas. Talagang panalo ako dito, subalit napansin ni Zhu Tianhua ang reaksyon ni Fang Ning kaya't nagtanong siya, iniisip mo ba na kulang ang perang ito? Si Mr. Fang Ning ang nagligtas ng buhay ko dati, siya ang aking tagapagligtas. Kung matutulungan mo ako ngayon, para na rin itong pagligtas ng buhay ko muli. Kaya nagmungkahi si Zhu Tianhua, pwede ko pang dagdagan ng 20,000 yuan. Ngunit medyo mahirap ang mga pondo ng kumpanya ngayon. Maaari mo bang hintayin na matapos muna ang laro bago ko ibigay sa iyo ang pera? Agad na kinuha ni Fang Ning ang credit card at sinabi, hindi naman na ako nagmamadali, tadhana ang nagdala sa atin ni Mr. Zhu, masyadong mababaw ang mag-usap ng tungkol sa pera, sabay ng pagtawa ni Fang Ning. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning, dahil napakasigasig at taos puso ni Mr. Zhu, ngayong gabi na natin ito gagawin. Magpalitan tayo ng contact at ipadala mo sa akin ang address ng inyong kumpanya. Kasabay nito, pabirong sinabi ni Fang Ning, syempre, huwag mong kalimutang ipadala rin ang password ng iyong bank card. Masayang tinugon ni Zhu Tianhua, syempre, Mr. Fang Ning, ikaw ang tagapagligtas ngayong gabi. Makalipas ang gabi, naroon na ang ating mga bida sa harap ng kumpanya ni Zhu Tianhua. Itinaas ni Fang Ning ang kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi, para sa halagang 50,000 yuan. Ngunit tila napagtanto niyang mali ito kaya agad niyang binago at sinabi, ito ay para ipagtanggol ang hustisya, upang palayasin ang masasamang espiritu, at paalisin ang masamang kaluluwa. Kasabay nito, masayang sumang-ayon ang prinsesa at sinabi, palayasin ang espiritu. At pagkatapos, kumain ng masarap na pagkain. Subalit nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, ano sa tingin mo? Nararamdaman mo ba ang sitwasyon sa loob? Anong antas ng kaluluwa? Sumagot ang prinsesa, mukhang isa itong level 4 na kaluluwa, hindi naman masyadong malakas kumpara sa naunang soul infant. Napangiti si Fang Ning at sinabi, ayos, tiyak na sigurado tayo rito. Tara na, ngunit bago sila tuluyang pumasok, iniutos muna ni Fang Ning sa prinsesa, simulan mo na ang pagre-record. Kasabay nito, masiglang bumati si Fang Ning sa mga manunood, magandang gabi sa inyong lahat. Ako ang pinuno ng Right Aid Organization. Na-miss niyo ba ako nitong mga nakaraang araw? Oras na ngayon ay 11:00 ng gabi, at narito tayo sa harap ng isang kilalang game company. Baka hindi pamilyar ang iba sa pangalan ng kumpanya, pero pagdating sa mga laro nila, sigurado akong marami sa inyo ang nakapaglaro ng Seven Sword Immortals, City Phantom Sword Record, at iba pa. Ilang taon na ang nakalipas, ang kumpanyang ito ay muntik ng mabankrupt. Pero isang boss ang bumili nito at sinimulan ang paglipat sa VR games. Naging matagumpay ang kanilang paglipat, ngunit ilang araw lang ang nakalipas, isang krisis ang muling naglagay sa kanila sa bingit ng pagbagsak. Bakit nga ba ako narito ngayong 10 oras ng gabi? Anong uri ng krisis ang kinakaharap ng kumpanyang ito? Sumunod kayo sa akin, at samahan ninyo akong alamin ang misteryo. 3 araw na ang nakalilipas,
Ang pinakabagong VR game nila ay halos tapos na at handa na sanang sumailalim sa internal testing. Ngunit habang isinasagawa ang testing, mga kakaibang at hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap sa mismong harapan ng mga kasali sa test. Pagkatapos magtagumpay ang tester na makapasok sa laro, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang napunta sa isang misteryosong office map na kahit ang mga designer ay hindi pa kailanman nakita. Ang espasyong ito ay sobrang makatotohanan, na labis na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi sa test. Agad nilang sinuri ang game code at natuklasang malaking bahagi nito ang nabago. Upang malaman ang buong katotohanan, nagmamadali silang pumunta sa monitoring room. Ngunit sa sandaling yon, isang mas nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Sa monitoring room, nakita nila ang computer sa bakanteng opisina noong nakaraang gabi na bigla na lang nagbukas ng walang paliwanag. Ang keyboard nito ay kusang gumagalaw, tila pinapatakbo ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga alamat ng paranormal ay aktwal na naganap sa harapan nila. Agad nilang pinatigil ang test, ngunit huli na ang lahat. Ang mga game tester ay tila labis na naapektuhan, halos masira ang kanilang isipan. Dinala sila sa ospital. Nagpatuloy siya, mukhang mayroong isang nilalang, na hindi natuwa sa pagdating ko. Sa kasalukuyan, walang signal ang aking telepono, at hindi tumutugon ang emergency contact button ng elevator. Mukhang sinusubukan akong ikulong dito, ngunit hindi nagpatinag si Fang Ning at agad na umakyat sa itaas ng elevator. Habang umaakyat, sinabi niya, ngunit hindi nito mapipigilan ang pinuno ng Right Aid Organization. Ang lahat ng taon ng panunood ko ng mga spy thriller movies ay hindi nasayang. Agad niyang binuksan ang pinto ng elevator. Kasabay nito, bumungad sa kanya ang mga bakas ng tila dugo na nakakalat sa paligid. Ang mga marka ay tila isang paanyaya mula sa isang masamang espiritu. Kaya nasabi niya, mukhang gusto nitong makipaglaro sa akin. Nang malapit na siya sa pintuan, sinabi ni Fang Ning, ang opisina kung saan biglang nagbukas ang computer sa monitoring noong araw na yun ay ito. Sa kanyang pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanya ang napakaraming espiritu sa loob. Agad niyang ginamit ang kanyang soul technique, kasabay ng kanyang pag-atake ay isa-isa ring naglaho ang mga ito. Habang nagmamasid si Fang Ning, napansin niya ang isang keyboard na nababalutan ng kakaibang soul spirit, kaya nasabi niya, at nag-drop pa ito ng equipment. Kaya ba kailangang kunin ng equipment mula sa maliliit na kalaban bago harapin ang boss? Mukhang ang keyboard na ito ay may kakaibang aura. Samantala, mula sa pananaw ng prinsesa, kitang-kita ang mga soul spirit, at tila natatakam siya sa mga ito. Habang patuloy silang naglalakad, tinuro ng monitor sa dulo ang lokasyon kung nasaan ang mas malakas na soul spirit. Sa kanilang paglapit, nagtanong si Fang Ning gamit ang telepathy, kaya mo bang direktang matukoy ang lokasyon nito? Sumagot ang prinsesa, hindi pa. Napakahina ng aura nito, mukhang nagtatago ito sa ibang espasyo. Nagpatuloy si Fang Ning at nagtanong sa soul spirit. Inaanyayahan mo ba akong pumasok sa iyong VR game world? Tumugon ito na tama ang hinala niya. Habang nagsusuot na ng VR si Fang Ning, sinabi ng prinsesa, asawa ko, huwag. Maaaring ito'y isang patibong. Ngunit sumagot si Fang Ning, huwag kang mag-alala. Kung nais nito akong saktan, kontrolado na nito ang elevator para bumagsak. Ngunit sa halip, pinatay lang nito ang kuryente. Ibig sabihin, wala itong intensyong manakit. At ayon sa kwento ni Zhu Tianhua, hindi rin naman ito sinaktan ang iba. Maaaring katulad lang ito ng naunang Soul Infant at ni Jiang Chang. Ngunit hindi tayo dapat maging kampante, hindi pa rin natin alam ang layunin nito. Kung may mapansin kang kakaiba, gisingin mo agad ako. Nang makapasok si Fang Ning sa VR world na ginawa ng Soul Spirit, agad siyang napahanga sa paligid at naisip, napaka-realistic ng VR game na ito. Kung tama ang natatandaan ko, hindi pa naabot ng VR technology ang ganitong antas. Ito ba ang kakayahan ng Soul Spirit? Sinubukan niyang tawagin ang Soul Spirit at nagsalita, tinanggap ko na ang imbitasyon mo, maaari ka nang magpakita. Kasabay nito, biglang nagbitak ang buong paligid. Sa likuran, makikita ang mga tao na tila abala sa kanilang mga ginagawa, ngunit napansin ni Fang Ning ang isang kakaibang detalye at inisip, sa eksenang ito, parang 10 taon na ang nakalipas. Pero bakit walang mga mukha ang mga taong ito? Sinusubukan ba nitong lumikha ng nakakakilabot na atmosfera?
O baka naman mga insignificant character lang sila. Habang iniisip niya ito, nakarinig si Fang Ning ng isang pag-uusap tila isang interview. Isang boses ang nagsabi, sabihin mo nga, bakit ang isang top student na katulad mo ay sumali sa isang maliit na kumpanya tulad ng amin? Kaya't nang lapitan niya ang lugar, tumagos siya sa pader, naisip niya, ganito pala ang pakiramdam ng prinsesa kapag malaya siyang naglalakbay sa ganitong paraan. Kahanga-hanga talaga. Pumasok siya sa eksena ng pag-uusap at nakita ang dalawang lalaki. Napansin niya na naiiba sila sa iba, mayroon silang mga mukha. Sila ba ang mga pangunahing tauhan? O baka naman isa sa kanila ang soul spirit na hinahanap ko, bulong niya sa sarili. Sumagot ang binata sa tanong ng matandang lalaki, mayroon akong pangarap. Ngunit bigla na lamang nakaramdam si Fang Ning ng kakaiba, at sa kanyang paligid ay muling nagkabitak-bitak ang espasyo. Agad siyang nagtanong sa prinsesa gamit ang telepathy, anong nangyayari? Bakit biglang nagkakagulo ang espasyo? Habang nangyayari ang mga usapan, tila walang alam ang prinsesa sa nangyayari kay Fang Ning sa loob ng VR world. Ilang sandali pa, narinig ng prinsesa ang boses ng isang matandang lalaki mula sa monitor na nagsabi, ikaw si Guan Wen, tama. Pangarap, sabihin mo sa akin ang iniisip mo. Agad namang sumagot ang binata na si Guan Wen, mahilig na ako sa mga laro simula pagkabata. Ang pangarap ko ay makagawa ng laro na magugustuhan ng iba. Ang mga adventure at puzzle games na gawa ng kumpanya ninyo ang paborito kong uri ng laro. Nilaro ko na ang lahat ng yon. Gusto kong sumali sa inyo, maging bahagi ng paggawa ng mga laro ninyo. Dito, maaari tayong gumawa ng mga dakilang bagay ng magkasama, lumikha ng mas magandang hinaharap. Sa narinig, masayang tumugon ang boss at sinabi, maganda. Tanggap ka na, magsimula ka na bukas. Agad na nagpasalamat si Guan Wen, maraming salamat. Mr. Song, hindi ko kayo bibiguin. Dagdag pa ni Mr. Song, nakita ko na ang mga pagsusulit mo. Graduate ka ng isang kilalang universidad, at ang galing mo sa programming ay talagang kahanga-hanga. Dahil sa pagmamahal mo sa mga laro, sigurado akong magiging mahalagang miyembro ka ng kumpanya sa hinaharap. Ang posisyon bilang Head of Research and Development ay malamang sa iyo balang araw. Kapag nangyari yon, ang mga laro na gagawin mo ay tiyak na magiging matagumpay. Tungkol naman sa pera, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng kumpanya sa hinaharap. Sa isip ni Fang Ning, naisip niya, isa na namang klasikong kaso ng mga walang laman na pangako. Ano ito? Isang immersive na karanasan. Isang pelikula, mukhang ang bida dito ay ang lalaking si Guan Wen. Subalit napaisip din siya kaya ang misteryosong soul spirit na ito. Ano ang layunin niya sa pagpapakita nito sa akin? Habang iniisip ito ni Fang Ning, napansin niya ang isang lalaking dumaan sa kanyang harapan. Tumigil ito sa mesa ni Guan Wen at tinawag ang pangalan nito. Agad namang tumingin si Guan Wen at tinanong kung ano ang kailangan ng lalaki. Makikita ang maraming papel na dala ng lalaki, at sinabi nito, ang mga dokumentong ito ay kailangang i-modify. Each check ito ng boss mamaya. Subalit tumutol si Guan Wen, pero, hindi ba't ito ang assignment mo? Hindi ko pa nga natatapos ang sarili kong trabaho, baka pwedeng. Kaagad na nagsalita ang lalaki, alam naman ng lahat kung gaano kalakas ang kakayahan mo sa trabaho. Yung mga kaya, mas maraming ginagawa. Huwag mong sirain ang tiwala ng lahat. Pagkatapos, iniwan ng lalaki ang mga papel kay Guan Wen at mabilis na umalis, sabay sabi, libre kita sa tanghalian mamaya. Salamat. Si Guan Wen, bagamat nagulat, ay tila wala nang nagawa kundi tanggapin ang dagdag na trabaho. Napabuntong hininga na lamang si Guan Wen, at napagtanto ni Fang Ning, ito na naman, classic case ng workplace bullying. Kung hindi marunong tumanggi ang isang tao, patuloy lang ang mga demand ng iba. Inisip pa ni Fang Ning, kung ako siya, itatapon ko na lang ang mga dokumento sa mukha nila. Makalipas ang ilang oras, halos gam-abi na, at si Guan Wen na lamang ang naiwan sa office. Ngunit masigla pa rin niyang sinabi sa sarili, tapusin na natin ang function na ito ngayon, at makakapagpahinga na ako mamaya. Ito ang unang game ko mula sa simula, gagawin ko itong mahusay. Dad, panoorin mo ako, hindi kita bibiguin. Makalipas pa ang ilang oras, halos mag-umaga na, at si Guan Wen ay halos maabyutan ng kanyang mga ka-workmate na tulog sa kanyang table. Isang lalaki ang nagsabi, alam mo, itong bagong henyo,
mukhang may problema yata sa utak. Hindi pa nga binabayaran ng boss natin ang overtime, bakit siya ganyan magtrabaho? Sumagot naman ang isang lalaki, hindi mo maintindihan. Ang tawag dito ay pagperso ng mga pangarap, at natawa pa ang isa, namatay ako sa kakatawa. Sinabi naman ng babae kasama nila, hindi ba't nagpapakita lang siya ng sipag para magmukhang masipag at ma-promote? Sumagot ang lalaki, nakikita ko siya, nagtatrabaho ng mabilis. Gusto niyang siya lahat ang magtrabaho. Bakit hindi ko ibigay ang iba kong gawain sa hapon para makaalis ng maaga? Kasabay ng pagtawa niya, kaya nasabi ni Fang Ning, mga ignorante at tamad na tao, tinutukso ang mga nagsusumikap. Nakakawalang galang, kaya pala halos mabaon na sa utang ang kumpanya na ito. Biglang isang lalaki ang nagsabi, narinig niyo ba? Inalis ng investor ang ating original na laro. Agad na nagising si Guan Wen sa kanyang narinig. Tumayo siya at tinanong, ano ang sinabi mo? Makalipas ilang sandali, maririnig na kinakausap ni Song si Guan Wen at sinabing, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sa paggawa ng mga laro, kailangan mong sumabay sa hinihingi ng merkado. Aayusin ko ang pagsali mo sa isang bagong project team at bibigyan kita ng 50% na pagtaas sa sahod. Kalimutan na lang natin ang tungkol sa laro mong Welcome Our Game. Subalit agad na tinanggal ni Guan Wen ang kamay ni Song mula sa kanyang balikat at galit na sinabi, hindi ko kailangan ng dagdag na sahod. Ang gusto ko lang ay malaman kung paano ko matatapos ang Welcome Our Game. Tumugon si Song, sige, alam ko kung gaano mo pinaghirapan ang larong yon. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kukunin ko na ang iba mong mga kasamahan sa team para gumawa ng mga mobile game. Kung kaya mong tapusin ito mag-isa, tutulungan kitang humanap ng investor para maipalabas ito. Sumagot si Guan Wen, hintayin mo. Siguradong matatapos ko ito, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Naging abala si Guan Wen sa kanyang trabaho upang matapos ang laro. Habang nagtatrabaho siya, may isang babae ang nagsabi, hindi pa ba naliligo ang taong ito ng ilang araw? Amoy ko na siya kahit nasa ganito kalayo. Isang lalaki naman ang tumugon, hindi ba't parang tanga ang taong ito? Mas mataas ang kita sa mga mobile games at mas madali pa. Pero nananatili pa rin siya sa luma niyang paraan. Pagkatapos, tinawag ni Song si Guan Wen at sinabi, may magandang balita. May investor na handang bilhin ang laro mo. Kinatuwa ito ni Guan Wen at tanong niya, talaga? Ang bilis naman. Sumagot si Song, oo, pero may ilang maliit na kondisyon. Ang larong ito ay ilalabas sa mobile platform. Dahil sa limitasyon ng performance ng mobile devices, kailangan nating bawasan ang maraming mapa at mga side quest. Bukod dito, kailangang sumunod ang laro sa mga kahilingan ng kliyente. Ang kwento at gameplay ay kailangang baguhin ng 50% at kailangan nating magdagdag ng pay-to-win system. Nag-alab ang galit ni Guan Wen at sinabi, ano? Ang sinasabi mo, ito pa rin ba ang laro ko? Sinabi ni Song, huwag kang magalit. Ikaw pa rin ang magiging in charge ng proyektong ito at magkakaroon ka ng parte sa kita. Ngunit mariing tumugon si Guan Wen. Sinabi mo na gusto mong gumawa ng laro na magugustuhan ng lahat, hindi laro na gusto lang ng kliyente. Sinabi ni Song, sige. Ayusin natin ang revenue share para sa Welcome Our Game, at pagkatapos ay bibigyan ka namin ng dagdag na sahod. Wala kang talo rito, ngunit pasiga na tumutol si Guan Wen, hindi ito tungkol sa pera. Ito ang laro ko, hindi ako pumapayag. Nabalisa ang ibang tao sa opisina dahil sa sigawan. Bago umalis si Song, sinabi niya, hindi mahalaga kung hindi ka pumayag. Ang laro ay bahagi ng pag-aari ng kumpanya. Napirmahan ko na ang kontrata. Kung ayaw mo nang ituloy ito, iwan mo ang code at maaari kang umalis. Maghahanap ako ng ibang tao para magpatuloy sa proyektong ito. Lalong nag-alab ang galit ni Guan Wen dahil sa mga sinabi ni Song. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Kasabay nito, inubo siya ng may kasamang dugo, na nagdulot ng kanyang pagkawala ng malay. Nagdulot ito ng pagkataranta sa mga tao sa opisina, at agad silang tumawag ng ambulansya. Habang nakatingin si Fang Ning sa nangyari, sinabi niya kay Guan Wen, ganito ba talaga ang naging buhay mo? Sumagot si Guan Wen, pasensya na, Soul Hunter. Napakalakas mo at ng mga kasamahan mo. Hindi ko nagawang magpakita noon dahil sa takot. Itinanong ni Fang Ning, bakit ka naman naglakas loob magpakita ngayon? Hindi ka ba natatakot na paalisan kita?
Habang nasa VR world, makikita ang prinsesa na tila naiinis sa sitwasyon. Sinabi ni Guanwen, kung nakatakda akong mapalayas, wala rin akong magagawa para takasan ito. At kung hindi kita palayain, ang nasa labas ay sisirain ang gusaling ito. Kung maaari, huwag mo muna akong paalisan ngayon. Hayaan mo akong tapusin ang laro at may publish ito. Masisiguro ko sa'yo, wala akong nasaktan. Yung tester, aksidenteng napunta sa hindi ko pa tapos na laro, at kakagising ko lang. Kailangan ko ng fear power para manatili akong umiiral. Sumagot si Fang Ning, sige, pero sabihin mo sa akin kung paano ka nauwi sa ganitong kalagayan. At bakit ka sobrang nakatuon sa larong ito? Sinabi ni Guanwen, siguro dahil nabahira ng dugo ko ang keyboard, kaya ang kaluluwa ko ay naiugnay dito pagkatapos kong mamatay. Yung keyboard na napulot mo kanina. 7 araw matapos ang biglaan kong kamatayan, nagising ako. Gusto kong makipag-usap sa mga tao, pero hindi nila ako makita. Unti-unti, naramdaman kong nagiging mas buo ang anyo ko. May ilan na sensitibo ang pakiramdam sa gabi na minsan ay nakikita ang anino ko. Nagtakot ako ng maraming tao noon sa kumpanya. Tinawag ng boss ang isang master para palayasin ang masamang espiritu, at isinilid niya ang lahat ng gamit ko bago ako namatay sa isang curtain at itinago sa bodega. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas, may programmer na nagbukas ng kahon. Tungkol naman sa pagkahumaling ko sa larong ito ay dahil sa aking ama. Kaya't ikinwento ni Guanwen, noong bata pa ako, nagkaroon ng cancer ang aking ama, at iniwan kami ng aking ina. Ngunit imbes na malugmok, mas pinili ng aking ama na magpakasaya. Madalas kaming maglaro ng mga video game, at pinalaki niya akong masayahin. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga magagandang panahong yon. Ang ama ko, na pinahihirapan ng sakit, ay tanging sa mga sandaling yun lamang tumatawa ng taos-puso. Doon ko napagdesisyonang maging isang game designer paglaki ko, para makapaghatid din ng saya sa maraming tao. Lagi kong sinasabi sa kanya, ako rin, magiging game designer paglaki ko. Ang laro na gagawin ko, ama, ikaw ang unang maglalaro nito, wala pa akong alam noon tungkol sa cancer, ni sa kamatayan. Inakala kong palaging nasa tabi ko ang aking ama, ngunit malinaw pa rin sa akin ang sinabi niya noong panahong yon. Sinabi ng kanyang ama, pero kailangan mong hayaang laruin ito ni Dad kapag natapos mo na, excited na si Dad. Sumagot naman siya, syempre. Ngunit hindi niya na nalaro ang laro ko. Dahil noong 10 taong gulang pa lang ako, namatay siya sa kanyang higaan sa ospital. Ang pangako kong yun sa kanya ang naging dahilan ng aking obsesyon habang buhay. Kung maaari, nais kong hilingin sa iyo na dalhin ako mula rito. Tulungan mo akong muling gawin ang larong hindi ko natapos. Napaisip si Fang Ning habang nasa VR, iniisip ang koneksyon sa pagitan ng code at kaluluwa. Ngunit bigla siyang nakaisip ng paraan at nagtanong, una, sabihin mo sa akin, ano ang kakayahan mo? Gaano kalaki ang epekto mo sa mga programa at laro? Nagulat si Guanwen sa tanong ngunit agad siyang sumagot, kaya kung lumikha ng mga mundo sa VR basta't nauunawaan ko ito. Kaya ko rin itong baguhin sa napakaikling panahon. Pati mga programming code, kaya kung automatikong kumpletuhin. Pero may ilang bagay, tulad ng pag-publish ng bersyon ng laro, na kailangan pa rin ng tulong mula sa labas. Kaya naman humihingi ako ng tulong sa iyo. Sinabi ni Fang Ning, paano naman ang realidad sa laro? Maaari ba itong maging kasing totoo ng naramdaman ko ngayon? Sumagot si Guanwen, syempre. Sa tulong ng aking soul power, kaya kung isimulate ang pakiramdam, panlasa, at iba pang aspeto mula sa labas ng mundo. Hindi kalabisan kung tawagin itong isang panibagong mundo. Namangha si Fang Ning at nagsabi, ipadala mo ako palabas muna, malamang naiinip na ang prinsesa. Kaya't agad niyang hinubad ang VR headset upang makabalik sa totoong mundo. Paglabas niya, nagtanong si Fang Ning kay Guanwen, kaya mo bang lumitaw sa realidad? Mula sa monitor, sumagot si Guanwen, bagamat kinakailangan nito ang kaunting soul power, posible pa rin ito. Subalit sinabi ni Guanwen, hindi ako sanay mag-transform ng ganito. Natawa si Fang Ning at sinabing, ito ba ang tinatawag na makalumang social phobia ng mga programmer? Agad namang tinawag ni Fang Ning ang prinsesa at inutusan, patayin mo ang video recording. Ngunit mali ang intindi ng prinsesa. Kaya agad niyang sinabi, sisimulan ko na bang kainin siya, mahal kong asawa? Nagulat si Guanwen sa narinig.
kaya't mabilis na pinigilan ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, "Hindi, ang mga multo tulad niya ay mabuti rin naman. May bago akong plano at kailangan ko siya." Nainis naman ang prinsesa at sinabing, "Ang inaakala kong pagkain, naging bato pa." Kaya sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, "Huwag kang mag-alala, kung tama ang plano natin, hindi ka na mauubusan ng pagkain sa hinaharap." Masaya namang sumang-ayon ang prinsesa at sinabing, "Naniniwala ako sa aking mahal na asawa." Kinaumagahan, tinawag ni Zhu si Fang Ning at nagtatakang nagtanong, "Paano mo naayos ang maruming bagay dito?" Sumagot si Fang Ning, "Siyempre, nalutas na ang problema. Pero kasabay nito, kailangan kitang ipakilala sa isang negosyo." Agad niyang iniabot ang tablet kay Zhu, kaya nagtanong si Zhu, "Negosyo? Anong klaseng negosyo?" Bigla na lang napamura si Zhu nang biglang lumabas ang ulo ni Guan Wen mula sa tablet. Kaagad siyang nagtago sa likod ni Fang Ning at takot na sinabi, "Bilisin mo." Lumitaw siya, "Dalian mong sirain siya." Subalit sa isip ni Fang Ning, bakit parang lahat sila ganito? Gustong-gusto nilang magtago sa likuran ko. Pinakalma ni Fang Ning si Zhu at pinaupo ito sa VR. Sinabi niya, "Siya si Guan Wen, ang kaluluwa na nagtago sa inyong kumpanya. Naranasan mo na ito ng 2 beses, dapat kaya mo nang tanggapin ang ganitong uri ng kaluluwa." Kaagad namang tumugon si Zhu sa sinabi ni Fang Ning. Subalit habang tinitingnan niya si Guan Wen, nasa isip niya, walang normal na tao ang makakatanggap ng multo. Samantala, si Guan Wen ay tila takot na takot habang pinapanood ang prinsesa. Sa kanyang pananaw, tila kinakalkula niya kung gaano katagal niya akong makakain. Subalit nagtanong si Zhu, "Mr. Fang Ning, bakit mo ipinapakilala si Guan Wen sa akin?" Sumagot si Fang Ning, "Nakikipagtulungan kami sa isang VR horror adventure puzzle game." Dagdag pa ni Fang Ning, "Eksperto si Guan Wen sa paggawa. Siya ang bahala sa produksyon, ako ang magbibigay ng mga ideya at magkokonekta sa inyo. Ikaw naman ang magiging responsable sa mga eksena, pondo, at offline na promosyon. Ano ang tingin mo sa kasunduan na ito?" Nag-alinlangan si Zhu at nagsabi, "Ito, posible ba ito?" Kaya sumagot si Fang Ning, "Malalaman mo lang kung gagana ito kung susubukan, hindi ba?" Kaya kaagad na sinuot ni Zhu ang VR, makalipas ang ilang sandali, nang makalabas na sina Fang Ning at ang prinsesa. Si Fang Ning habang iniisip, "Tama ang aking plano, makakagawa si Guan Wen ng kanyang laro, makakakuha si Zhu ng libreng empleyado, at makukuha ko ang 30% ng kita mula sa laro. Hindi ko maitatanggi, maganda rin palang gumawa ng exorcism work paminsan-minsan." Subalit inis na sinabi ng prinsesa, "Asawa ko, wala nang masarap na makakain." Nagulat si Fang Ning ngunit agad na sumagot, "Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ang laro, papasok tayo sa laro para takutin ang mga tao. Maniwala ka sa akin, magkakaroon ka ng maraming fear power na kakainin sa lalong madaling panahon." Napayakap na lamang ang prinsesa kay Fang Ning at sumang-ayon. Kaya sinabi ni Fang Ning, "Dahil kikita rin tayo ng kaunti, dadalhin kita para bumili ng damit bilang kabayaran." Subalit nagtanong ang prinsesa, "Pero anong klaseng damit? Ayaw mo ba sa suot ko?" Sumagot si Fang Ning, "Ang bibilhin nating damit ay para sa pagtulog mo." Nagulat ang prinsesa at nagtanong, "Kailangan bang magsuot ng damit kapag natutulog?" Nahihiyang sinabi ni Fang Ning, "Siyempre, kailangan." Habang naglalakad sila, sinabi ng prinsesa, "Asawa ko, pwede naman tayong lumipad papunta roon dahil malapit lang." Ngunit kalmado lamang na sagot ni Fang Ning, "Panatilihin nating simple, boss. Maliwanag pa ang araw, at ayon sa manual, hindi natin pwedeng gamitin ang ating mga kakayahan basta-basta." Masayang sinabi naman ng prinsesa, "Opo, masusunod." Pagdating nila sa isang clothing shop, sinabi ni Fang Ning, "Pumasok tayo rito." Ngunit sa isip ni Fang Ning, kung magpapatuloy siyang ganito, baka hindi ko na mapigilan. Kailangan kong mahanapan siya ng tamang pantulog ngayon. Subalit nang makita ng prinsesa ang mga nakadisplay na damit, napatanong siya, "Ito ba ang damit?" Ang konti naman ang tela nito. Sa sandaling yon, agad silang pumasok sa loob, habang nagtaka ang prinsesa sa tila kakaibang kilos ni Fang Ning. Makikita na napakaraming mga underwear sa loob ng shop. Kasabay nito, isang sexy na sales lady ang bumati sa kanila at sinabi, "Bumibili ka ba ng damit para sa girlfriend mo?"
Agad na hinarap ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, "Oo, tulungan mo akong maghanap ng tamang underwear para sa kanya." Nagkaroon ng tanong ang sales lady at nagsabi, "Anong laki ng kanyang bust size? Pwede ko siyang tulungan kung malaman ko." Nagulat naman ang prinsesa at nagtaka kung ano ang bust size. Sumagot si Fang Ning, "Paki-measure na lang siya para sa akin." Kaagad na sumunod ang sales lady at inutusan ang prinsesa, "Halika, itaas mo ang iyong kamay." Sinukat kaagad ang prinsesa, na ikinagulat nito, habang sinasabi ng sales lady, "The lower bust is 80 centimeters." Sa sandaling yon, namula ang mukha ng prinsesa, kaya mabilis na kumilos ang prinsesa at umatras mula sa sales lady. Tila nag-astang parang aso ang prinsesa, na nagtataka ang sales lady kung ano ang ginagawa niya. Subalit pinakalma lamang ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, "Maging mabait ka, sinusukat lang niya ang iyong size." Agad na binalik ni Fang Ning ang prinsesa sa sales lady, ngunit nagtanong ang prinsesa, "Bakit mo sinusukat ang bahaging yon?" Sumagot si Fang Ning, "Magkaiba na kasi ang style ng mga damit na ito kaysa sa mga suot mong dati, kaya nagbago na ang paraan ng pagsukat." Kaya nang sukatan ng sales lady ang prinsesa sa Cocomelon. Sinabi nito, "The upper bust is 97 centimeters. Namangha ang sales lady at sinabi, "Ang ganda mo, at maganda din ang iyong katawan, ikaw ay isang standard 36 D-cup." Sinabi ng sales lady, "Meron kaming D-cup underwear dito, tingnan mo kung may magustuhan ka. May mga mature style, conservative style, nandyan lahat." Nang ipakita ang isang bra, nahiya ang dalawa nating bida, habang sinasabi ng sales lady, "Of course, meron din kaming sexy styles." Kaya nahihiyang nagtanong ang prinsesa kay Fang Ning, "Hindi ko pwedeng suotin ito?" Kaya sinabi ni Fang Ning sa sales lady na, "Ako na lang ang pipili para sa kanya, pasensya na at abala kita." Sinabi ng sales lady, "Sige, maglaan kayo ng oras, tawagin niyo ako kung may mga tanong." Kaya sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, "Anong sinabi mo? Bakit ayaw mong suotin ito?" Sumagot ang prinsesa, "Kasi, ang tela ng damit na ito ay kaunti lang, at parang masyadong masikip, hindi comfortable isuot." Subalit tinulak na lamang ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, "Ang underwear na ito, kapag isinusuot sa ilalim ng regular na damit, parang bra lang siya. Hindi magiging uncomfortable kung tama ang size." Habang papasok sa loob, sinabi ni Fang Ning, "Subukan mo, pumili ka ng isa na komportable kang isuot." Pagkatapos ay isinara na ang kortina para makapili na ang prinsesa. Subalit sa sandali na yon, naiisip ni Fang Ning, "Nais ko sanang malaman kung kamusta na sina Guan Wen at Zhu Tianhua. Dapat ay okay lang sila." Kaya naalala ni Fang Ning ang eksena kanina habang sinasabi ni Zhu Tianhua, "Mr. Fang Ning, gusto mo bang panatilihin siya dito?" Sumagot si Fang Ning, "Siyempre, paano tayo makakapaglaro kung wala siya dito? Bigyan mo siya ng sarili niyang kwarto." Kaya nang lalapit si Guan Wen para makipagkamay kay Zhu Tianhua, sinabi ni Guan Wen, "Pakibigyan po ako ng gabay sa hinaharap." Subalit si Zhu Tianhua ay tila nagdadalawang isip pa, kaya agad kinausap ni Fang Ning si Zhu Tianhua at sinabi, "Isipin mo na lang, hindi niya kailangan ng sweldo at hindi kailangan magpahinga. Isa lang siya, pero kayang gawin ang trabaho ng higit sa 20. Saan ka makakakita ng ganitong klaseng empleyado? Hindi ka niya sasaktan, at kung atakihin ka ng ibang kaluluwa, matutulungan ka niya." Subalit sa sandali na yon, nagdadalawang isip pa din si Zhu Tianhua. Kalaunan, pumayag na din siya at sinabi, "Sige, magtulungan tayo." Pagkatapos ay tinawag ng prinsesa si Fang Ning, "Andyan ka ba?" At tumugon naman si Fang Ning. Kaya nagtanong si Fang Ning kung anong nangyari, at bigla siyang hinayla papasok. Kaya napasigaw na lamang si Fang Ning sa kanyang nakita. Makikita ang isang kaakit-akit na prinsesa sa kanyang kasuutan habang nahihiyang nagtanong si Fang Ning, "Anong gagawin mo?" Pagkatapos ay binitiwan ng prinsesa ang kanyang bra kaya bumungad kay Fang Ning ang Cocomelon ng prinsesa, habang nagtatanong ng prinsesa, "Asawa ko, paano ko ito isuot?" Kaya agad na tumalikod si Fang Ning at sinabi, "Tumalikod ka muna. Huwag kang haharap sa akin nang walang permiso ko." Sinang-ayunan naman ng prinsesa. Habang tinutulungan ni Fang Ning ang prinsesa sa pagsuot ng bra, sinabi niya, "Hindi mo ba naalala kung paano isuot ito? Kapareho lang ito ng iba, pwede mong subukan lahat." Pagkatapos ay umalis na si Fang Ning at pinaalala niya sa prinsesa,
Diyan ka lang, huwag kang aalis. Pupunta lang ako para maghanap iba mang susuotin para sa'yo. Nang mahanap na ni Fang Ning ang ibang kasuutan para sa prinsesa, sinabi niya sa sales lady, dalhin mo ang mga ito sa loob at ipasuot mo sa girlfriend ko. Sinabi naman ng sales lady, sige po, walang problema. Kaya napabuntong hininga na lamang si Fang Ning at sinabi, ang mag-shopping kasama ang mga babae, ay nakakapagod talaga. Sa sandali na yon, biglang tumawag ang isang babae at nagsabi, Fang Ning, ikaw ba yan? Nang marinig ni Fang Ning ang boses, nakilala niya ito. Makikita ang magkasintahan sa kanyang harapan. Kaya agad nagtanong ang binata sa kanyang girlfriend, kilala mo ba siya? Sumagot si Feng, sa binata, ex-boyfriend ko siya. Noong college ako, nagbebenta siya ng mga bagay sa aming paaralan, mas senior siya sa akin at nakipag-date ako sa kanya ng kalahating buwan. Kaya sinabi ni Fang Ning, ikaw pala yan. Hindi ba't ikaw ang humabol sa akin noon? Parang ako pa ang lanoko mo. Natawa lamang ang binata at sinabi, so ikaw pala yung ex-boyfriend na nabanggit ni Feng. Nice to meet you. Sinabi din ni Feng, anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman siguro binibili ang mga damit para sa girlfriend mo. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang tindahan, hindi mura dito. Noong panahon ko, hindi mo nga ako binilhan ng milk tea, at ako pa ang nagbayad sa mga lakad natin. Sumagot si Fang Ning, huwag mong alalahanin, may sapat akong pera. Sumagot si Feng, na may pang-asar, mukhang natuto ka na. Hindi ko alam kung saan ka nakahanap ng girlfriend, pero alam mo, kailangan mo siyang hawakan ng mahigpit. Habang ang binata ay tila natatawa lamang. Sinabi ng binata, paano mo naman masabi yan tungkol sa ex-boyfriend mo? Nakikita ko na itong batang si Fang Ning, mukhang gwapo din. Paano ba nakakuha ng girlfriend siya? Parang nakakasuka siya. Subalit sa isip ni Fang Ning, para silang mga tanga lang. Ngunit nagulat si Fang Ning sa kanyang nakita. Kaya naisip niya, mukhang may yin energy sa paligid ng kanilang mga ulo. Subalit patuloy pa rin ang binata sa pang-aasar kay Fang Ning, at nagsabi, anong tinitingnan mo? May nakalagay ba sa mukha namin? Pinapahiya mo kami. Sinabi ni Fang Ning, wala, medyo napaisip lang ako. Habang makikita, naglalabas ng yin energy ang binata, sinabi nito kay Fang Ning, tadhana na nagkita tayo ngayon. Paano, mag-treat kami sa'yo para sa dinner? Subalit tumanggi si Fang Ning sa alok ng binata. Kasabay nito, tinawag ng prinsesa si Fang Ning. Kaya kahit ang binata ay napalingon din sa prinsesa. Habang makikita ang magandang kasuotan ng prinsesa, sinabi niya, asawa ko, parang kakaiba ang mga sapatos na ito. Sinabi ni Fang Ning, ano? Hindi mo ba gusto? Subalit sinabi ng prinsesa, ang kintab nila, ang ganda talaga. Gusto ko sila. Habang makikita na gulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Kaya agad na inabot ni Fang Ning ang credit card sa sales lady at sinabi, i-wrap mo lahat ng ito sa dressing room para sa akin. Pati na rin ang suot niya ngayon, kukunin namin lahat. I-charge mo na. Kaagad namang sumunod ang sales lady. Pagkatapos, sinabi ng sales lady, 6 na item lahat, ang kabuuang halaga ay 43,000 yuan. Gagamitin niyo ba ang card ninyo? Habang makikita na gulat ang dalawa at hindi makapaniwala na napakayaman ni Fang Ning. Dagdag pa ng sales lady, narito ang inyong bank card, at pakitanggap na rin itong VIP card. Maaari kayong mag-avail ng discount sa susunod na pagbisita. Kaagad namang nagpasalamat si Fang Ning. Kaya sinabi ni Fang Ning, tara na, umuwi na tayo. Nagtanong ang prinsesa, uuwi na ba tayo sa bahay? Subalit biglang nagpakyut ang binata sa prinsesa at sinabi, hello, beautiful. Ako si An Qiang, CEO ng Qiang Sheng Group. Narito ang card ko. Subalit pinigilan ni Fang Ning si An Qiang at sinabi, excuse me, pwedeng mag-move aside ka? Subalit galit na sinabi ni An Qiang, anong klaseng ng lakas ng loob meron ka? Sumagot si Fang Ning, mukhang may hindi malinis sa'yo. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw, Lan Feng. Kaya nagalit si Feng nang narinig niyang sinabi ni Fang Ning. Habang paalis na ang ating mga bida, sinigawan ni Feng si Fang Ning, hayop ka. Ang pangalan ko ay Du Feng, tanga ka. Sa kabilang banda, makikita si Qiu Jing na tumatakbo habang may hawak na maraming pera at iniisip na, anak, nandito na ako. Sa wakas, may sapat na akong pera. Maaari ko nang gamutin ang iyong sakit. Subalit laking gulat na lamang niya sa kanyang nakita.
Habang makikita si Chang Baidao at Yuan Ton na katabi ang kanyang anak, na tila gumaling na mula sa sakit. Kasabay nito, makikita rin si Chang Baidao na parang may masamang plano na gagawin.